Welcome back mga Kaspiro at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan nyo na naman kami sa aming ginawang paumana. At syempre, kasama ko na naman dito ulit si Joy Adventure at pumunta nga kami dito sa laot ng Nagtabon Beach. Nagbiyahe kami ng mahigit isang oras para marating itong napakagandang bahura at mayroon pa talagang mga isda mga Kaspiro. At dito kami nakahuli ng mga ganda at mga rare at nakapag-unlock pa at new record sa mga nahuli naming mga isda mga Kaspiro. Kaya panoorin nyo yung mga kaganapan sa aming ginawang paumana. Let's go! Let's go! Shut up! Let's go. Excited na mag-dive. Okay. Bago tayo dito. Ano? Let's go. Okay, boom. Yes, sir. Okay. Pagkarating nga namin dito sa area mga Kaispiro, wala nang patumpik-tumpik pa. Nagmamadali na kami mag-prepare dahil parehas kami ni Joy Adventure excited manghunt dito sa area. Dahil dito na ito sa laot mga Kaispiro, kaya inaasahan talaga namin na makakita kami ng malaking isda dito. Kaya lang, nung pagdating namin dito, talagang napakahina ng agos at amihan pa mga Kaspiro. Kaya talagang napakatamlay sa mga pelagic yung bahurang ito. Kaya ang ginawa namin ni Joy Adventure, inikot namin itong buong bahura para maghanap ng mga territorial na isda na maaari naming mapana. At pagkalipas nga ng ilang minuto na paglalangoy mga Kaspiro, ay naisipan ko na bumaba dito para mag-ambos at makiramdam kung anong meron dito sa ilalim. At nung pagkarating ko nga dito mga Kaspiro at pagantay ko lang ng mga ilang segundo, dumating itong mga grupo ng napakaraming orange spine unicorn mga Kaspiro or singsingan or lipstickan ang tawag dito sa local name. Kaya pumili kaagad ako ng pinakamalaki sa kanila para panain. Dahil napakasarap nito sa pang-ihaw mga Kaspiro. At nabibili rin ito ng mahal sa Nagtabon Beach. 200 per kilo mga Kaspiro. Ganon siya kamahal. Kaya ayos. Habang naglalangoy nga ako dito mga Kaspiro at naghahanap kami ng mga area na maganda, merong malaking bato, ay nadaanan ko itong isang Harlequin Sweet Lips or lip tea mga Kaspiro. Kaya dinahandahan ko baba ito para hindi siya matakot at makalapit tayo ng maganda para mapana natin ng maayos. Kaya ayan, sa pool mga Kaspiro. Sa sobrang linaw ng visibility dito mga Kaspiro, akalain mo mga 8 meters lang ito. Pero hindi mga Kaspiro, 14 meters na ito. Ganun na siya kalalim dahil yung pinakamababaw dito sa Bahura ay 14 meters lang talaga. Kaya paglangoy pa lang namin dyan sa una-unahan pa konti ay umabot na kami kaagad ng 18 hanggang 20 meters. Ganun na siya kalalim mga Kaspiro.
Muli na naman akong bumaba dito mga kaspiro para mag-ambos dahil nakita ko yung grupo ng mga red bass at ng mga midnight snapper dito sa area. At nung pagkalapag ko dito sa ilalim mga kaspiro, habang nag-aantay ako, ay dito ko na napansin itong napakagandang lapu-lapu mga kaspiro. Isang black saddle mga kaspiro. At rare na klase ng lapu-lapu ito. At pambihira lang talaga mapana at makita ito. At kadalasan dito na sa malalalim na area talaga ito mahuli. Medyo naalanganin pa lumapit itong black saddle mga kaspiro. Kaya dito, dinahandahan ko lang din ito gapang ng kaunti para maabot ko yung tamang distansya para mapana ito mga kaspiro. Kaya ito, sapol na sapol mga kaspiro. At sobrang ganda talaga ng patama ko dito mga kaspiro dahil hindi na nakagalaw pa itong lapu-lapong ito. At ito yung panibagong record ko mga kaspiro dahil yung last na record ko ay tumimbang lang ng 2 kilo. Pero ito, umabot na siya ng 3.2 kilos mga kaspiro. Ganon na siya kalaki. Kaya ayos talaga mga kaspiro. Sobrang tuwa ko dito. At na-break ko na yung record. At ito yung panglima na black saddle kong napana mga kaspiro. Sobrang ganda talaga ng kulay ng isdang ito mga kaspiro. Talagang hindi nakakasawang titigan kapag nandito pa sa ilalim ng dagat. Kaya talagang sobrang saya ko dito mga kaspiro. Break the record. At dito nga mga kaspiro, muli na naman akong bumaba para mag-ambos. Dito lang yan sa likuran kung saan ko napana yung black saddle. Dahil nandito yung grupo ng mga midnight snapper at inaantay ko yung pinakamalaki nito mga kaspiro. Mga nasa 3 kilo na siguro yung laki ng midnight snapper na ito. Kaya talagang inantay ko yung tamang pagkakataon para mapana yung pinakamalaki sa kanila mga kaspiro. Pero ito yung nangyari. At ayan na nga mga kaspiro, sumablay na naman tayo. At kung mapapansin nyo dito, may narinig kayong putok. Yun ay putok ng pana ni Joy Adventure. At nabaling din yung aking atensyon nung pagkarinig ko nun. Kaya nawala talaga ang aking aiming. Kaya ang nangyari, ayun, hindi tayo tumama mga kaspiro sa Midnight Snapper. Napakasayang talaga. Pagkatapos na hindi tayo tumama mga kaspiro sa Midnight Snapper at nung pag-ahon natin habang nagpapahinga tayo sa taas ay lumabas naman itong isang malaking lapu-lapu or suno mga kaspiro. Kaya ayos kahit na hindi tayo tumama sa Midnight Snapper, pinalitan naman ito mga kaspiro ng napakagandang isda. Isang malaking lapu-lapu. Mahigit 2 kilo din ito mga kaspiro. Kaya ayos. Ayos talaga dahil napalitan ng mamahaling isda. Masyadong napalapit yung aking pagpana sa isda mga kaspiro. Kaya medyo bumaon yung aking shop. Kaya ang ginawa ko, umahon muna ako dito para magpahinga at mag-relax bago isagawa yung pag-recover ng ating shop.
Pagkalipas ng ilang minutong pagpapahinga mga Kaspiro, nakapag-recover na ako. Kaya ito, i-recover naman natin yung napana kong isda. Dahil bumaon yung ating chef dito mga Kaspiro. At nung pagkarating ko nga dito sa ilalim, nung paghugot ko, hindi naman tayo pinahirapan mga Kaspiro. Dahil ayan, malambot lang yung corals at patay na yung kanyang nabaunan. Kaya ayos mga Kaspiro, hindi tayo masyadong pinahirapan. At nung paglingon ko dito sa aking ibaba, nagulat lang ako dahil ayan, may nagmamasid pala sa atin sa ilalim. Nandyan pala si Joy Adventure. Pagkatapos ko nga ma-secured yung lapo-lapo kong napana mga Kaspiro, lumangoy lang ako sa unahan at nakakita na naman ako ng dalawang Big Eye Emperor at pinili ko itong pinakamalaki dahil medyo mailap sila dahil sobrang linaw talaga mga Kaspiro ng visibility dito. Kaya ang ginawa ko, dive bomb at dahan-dahan ko lang itong sinusundan mga Kaspiro. Kaya lang, nung pagtira ko, ayan, sablay. At dito mga Kaspiro, sa pangalawang pagkakataon na pag-recover ni Joy Adventure ng kanyang black saddle na napana dahil nung unang pagpana niya ito ay nakawala at pumasok doon sa bato. At nung binaba ko ito at sinilip na nakita ko yung buntot ng isdang ito ay muli niya itong binaba. At ayan, sa wakas mga Kaspiro, nakuha niya rin. Kaya ayos, congrats bro, isang napakagandang klase din ng isda. Panibagong pag-dive mga Spiro, duck dive ang ating ginagawa dito dahil napakalinaw ng tubig at napakalalim din ito mga Kaspiro. 20 meters na po ang eryang ito. Kaya ito, dinahandahan ko lang itong isang Harlequin Sweet Lips para makabawas ako mga Kaspiro dahil napakarami nila dito sa bato at medyo mailap dahil nga kitang-kita tayo. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan lang yung pagbaba mga Kaspiro. Pero talagang medyo mailap lang ang mga isdang ito. Pero ayan, nakakita tayo mga Kaspiro. Pero medyo maliit lang ito. At medyo may kaamuhan. Kaya target lock mga Kaspiro. Kaya ayan, sa pool, isang sweet lips. Itong Harlequin Sweet Lips mga Kaspiro or Lipty, isa ito sa napakasarap din pang ihaw at pang sinigang mga Kaspiro dahil napakataba din ng klaseng isdang ito. Kaya talagang nakaka-enjoy kapag ganitong mga isda yung ulamin mo. At ayan mga Kaspiro, yung ating napana sa mahigit 2 oras na pang-hunting natin dito sa area. Kaya ayos, puro mga first class na isda mga Kaspiro yung aming napana. At dito nga mga Kaspiro, bali last dive na natin ito, magre-release lang ako ng guma dahil pagod na kami at nakaramdam na rin kami ng gutom ni Joy Adventure kaya nag-decide kaming dalawa na magpahinga na lang muna dahil tanghaling tapat na ito at napakainit ng araw. Kaya dito sa pagbaba kong ito at pag-aantay ay wala na rin akong ibang choice dahil wala na rin malaking isda. Kaya itong grupo ng mga singsingan mga Kaspiro, ayan o, napakakapal at napakalalaki na nila mga Kaspiro. Kaya ang ginawa ko dito,
Namili ako. Ayan, sa kaliwat kanan ko mga ka-Espiro, puro mga singsingan yan. Nangingitim lang. Kaya pumili ako ng pinakamataba at malaki sa kanila para pang-ihaw mamaya kapag nagutom kami. Akala ko sumabit pa yung shop natin mga Kaspiro. Kaya umahon na ako dito diretso pataas. Nung pagkarating ko dito ay hinila-hila ko ito. At natanggal naman mga Kaspiro. Akala ko magsisisid pa ako pabalik. Ayos mga Kaspiro dahil meron na tayong pang-ihaw. Pangalawang singsingan na ng napana natin na ito. Kaya ayos. Up. Maraming kapal. Oh. Mas maraming ano. Pagkaakyat nga namin dito mga Kaspiro, sinecured lang namin itong mga nahuli naming isda at nilagay doon sa lagayan ng isda ni Kuya Bubong. At pagkatapos nito, ay kumain na rin kami dahil nakapagluto na sila ni Kuya Bubong ng inihaw na malaguno. Aray mo. Mga 3 kilos sobra. Mga 3. Yan yung pinakamailap sa lahat na isda. Ang hirap talaga palapitin yan. Yan. Kain mo na mga Kaspiro. Saging, kanin. Saging. Ang daming ano dyan, mga singsingan. Kamuti. Kamuti pala. Yung mga singsingan dyan kanina. Ano? Ay, sobra. Karayas ang dami ba? Hindi mo maabot ka, Bong? Abot ko. Ah. Pa yung isa. Matik. Puridas yun. Kasi gandang yun. Yung mga singsingan yan. Wala lang suka si ano. May suka dyan. Ayan. Iniwan ko yung ulo. Huh? Hindi ko nakita ng pag-ihaw kasi kung saan lang magtuwa ng pag-ihaw eh. Solo. Ano na lang yun. Mamaya-maya malaki. Taba pala yung malagunong ihawin no? Ayun. Ayan pa nga oh. Ang Yung tungol. Bilya niya. Kamating kahoy. Ayo. Nabusog na ang mga gutom. Oh, wala pa. Wala pa. Aray. Kain pa ako eh. Abi, solo na. Pagkatapos nga namin kumain mga Kaspiro at makapagpahinga, muli na naman kaming bumaba ni Joy Adventure para makadagdag sa aming mga huli. At sa unang pagkakataon mga Kaspiro, nakakita tayo ng isang lapu-lapu, malaki na ito. Kaya lang, ito yung nangyari mga Kaspiro. At ayan, sablay mga Kaspiro, hindi tayo nakatama sa lapu-lapu.
Sa pangalawang pagkakataon na pagbaba ko mga ka-Espiro, dive bomb ulit dahil may nakita na naman akong isang malaking lapu-lapo dito. Mas malaki ito mga ka-Espiro kaysa doon sa hindi ko natamaan kanina. Sana makatama na tayo dito dahil nakatatlong sablay na tayo mga ka-Espiro. At sa wakas nga, natamaan na natin ito mga ka-Espiro dahil na rin siguro sa may kalakihan na rin itong lapu-lapu kaya natamaan natin. Pero muntikan na rin ito na hindi matamaan mga ka-Espiro. Kung nakayuko pa ng konti, sablay na naman tayo dahil yung kanyang tama ay nasa likod. At ayan mga ka-Espiro, yung kanyang tama sa likod. Mabuti na lang at tumagos doon sa kanyang buntot banda. Kaya hindi talaga basta-basta makawala. Dahil pahapon na mga ka-Espiro, lumalabas na paunti-unti itong mga talakitok. Kaya ito, may nakita akong isang piraso, malaki na. Kaya agaran kong binaba ito at unti-unting sinusundan. Tapos kunting pisko lang mga ka-Espiro para bumalik. Kaya nung bumalik siya, ayan, nagkaroon tayo ng malaking pagkakataon para mapana ito. At isang napakagandang patama na naman yung ating nagawa dito dahil na spine shot or nabuto na naman natin ang isdang ito. Kaya ayos mga ka-Espiro, talagang puro magandang isda yung ating nahuli ngayong araw. Ito yung klase ng talakitok mga ka-Espiro. May yellow dot ito. At isa rin sa napakasarap sa bawan na klase ng talakitok. Another dive bomb na naman ang ginawa ko dito mga ka-Espiro dahil nakita ko na naman yung isang malaking midnight snapper na hindi natin natamaan kanina. Ang problema lang, medyo may kailapan na ito mga ka-Espiro dahil nagkaroon na ng pubya. Kaya ang pangalawang pagkataon na pagtira, ayan, sablay ulit mga ka-Espiro. Biglaan akong sumisi dito mga ka-Espiro dahil ayan, nakita ako ng grupo ng mga dugtut tuna pero maliliit lang ito, mga nasa 1.5 to 2 kilos lang ito mga ka-Espiro. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko ito ng konti pero nung nakita ko na tuloy-tuloy sila, ay bumaba na lang ako dito sa itaas ng bato at nag-piscol para antayin ang kanilang pagbalik muli. Kaya ayan mga ka-Espiro, nakalinya talaga sila. At ito yung pinakamalaki, yung tinatarget ko. Kaya, ayan, sa pool mga ka-Espiro. Kaya lang, dahil sa lambot nito at sabit niya diyan sa mga bato yung ating shop, kaya nawarak din ito mga ka-Espiro. Ayun, pumasok pa sa bato. Sayang talaga, meron na sana tayong pangkilaw. Kaya ayun, no, wasak yung kanyang tiyan mga ka-Espiro. Sayang talaga. Pagkaahon nga dito ni Joy Adventure mga ka-Espiro at nung re-recover niya ng napana niyang slick unicorn, ako na naman ang bumaba dito dahil nandito pa rin yung mga grupo ng mga slick kasama yung mga malalaking labahita. Dahil pahapon na mga ka-Espiro at kung mapapansin nyo, malalaki na yung alon dahil may parating na malakas na unos. Kaya ito, bumaba na ako dito mga ka-Espiro at medyo may kalaliman na ang eryang ito.
Kaya kung mapapansin nyo, ayan, may grupo ng mga Slick Unicorn. Kaya nag-antay at tayo dito ng tamang pagkakataon na lumapit sila para makabawas tayo mga Kaspiro. Dahil ayan, nakalinya-linya na sila dyan. At ayan na nga mga Kaspiro, nakabawas tayo ng isang Slick Unicorn. At itong Slick mga Kaspiro, isa din sa pinakamasarap pang ihaw dahil napakataba at malinamnam din yung laman nito. Segunda mano ito doon sa original na surahan. Pagdating sa pang ihaw, talagang sobrang sarap nito mga Kaspiro. At sa pagbaba kong ito mga Kaspiro, nakakita ko ng dalawang adlo or angelfish kaya hindi ko pinalagpas itong isang malaki dahil napakasarap din ito pagdating sa ginataan, paksiw at prito mga Kaspiro. Dahil napakataba talaga ng klasing isdang ito. At dito nga mga Kaspiro, nung pag-ahon ko, ayan, sobrang lalaki na ng alon at kinakabahan na yung aming kapitan. Kaya ang sabi ko sa kanila, i-double angkla lang yung bangka at antayin yung pagtigil ng subasco bago kami tuluyang magbiyahe pa uwi. Dahil kapag magbiyahe kami na kasagsagan ng ganitong lakas, disgrasya pa at mahihirapan kami sa pagpapatakbo ng bangka. Kaya kapag ganito mga Kaspiro, lalo na kapag madaanan ng subasco, mas maganda pang naka-angkla or nakatali tayo sa mga payaw. Para sa ganon, hindi tayo mapadpad or hindi tayo tumaob yung sinasakyan nating bangka. Kaya safety first kapag sa ganitong mga sitwasyon. Pagkalagpas nga ng subasco mga Kaspiro ay agara na rin kami umakyat para magbiyahe pa uwi dahil mahigit sang oras pa yung takbo ng bangka kapag medyo mabagal yung takbo. Kaya ayan, kung mapansin nyo mga Kaspiro, isang napakagandang karagatan yung inyong nakikita pagkatapos ng napakasamang panahon or subasco. Ganun lang yun mga Kaspiro, pagkatapos ng subasco, ang kasunod niyan ay kalma na, lalo na kapag panahon ng habagat. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta at sumasabaybay sa aking mga ginagawang pamamana. Kaya tambay lang po kayo dito sa aking channel dahil marami pa po tayong mga magandang i-upload mga Kaspiro. Hindi lang talaga tayo pa makaporma ngayon dahil nahihirapan pa tayo pagdating sa editing. Kaya maraming salamat and God bless po sa ating lahat.